Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buhay po natin ay isang paanyaya, paulit-ulit na paanyaya. Kung titingnan po natin yung buhay natin, punong-puno ito ng mga paanyaya. Mayroong mga paanyaya na tinatanggihan natin, may mga paanyaya na pinauunlakan natin. Kahit po yung kamay. Yung kamay kapag inabot mo sa isang tao, sa iyong kapwa,
ito'y paanyayang makipagdaupalad. Ito'y paanyayang magsimula ng isang ugnayan. Kahit po mga silya, napansin niyo po ba, ang ayos ng mga silya magkakatabi, magkakaharap, sapagkat yung mga silya ay paanyaya na makipag-ugnayan sa kapwa. Ang naisip ko lang pong ayos ng silya na magkakatalikod ay yung larong Trip to Jerusalem. Pero kung tutuusin, mukhang hindi naman po talaga nag-aanyaya itong makipagkapwa. Naalala niyo po ba yung larong ito? Sino ba nananalo dito? Yung taong may pinakamaraming nasiko, naitulak, naisahan, siya nananalo. Kaya mukhang hindi ito paanyayang makipagkapwa. Merong mga paanyayang madalas nating natatanggap. May mga paanyaya na panghabang buhay ang sagot natin. Yung mga paanyaya ng birthday, anniversary, kainan, ito'y natatanggap natin lagi. Pero merong mga paanyaya na kapag sinagot mo, panghabang buhay yung sagot. Halimbawa, kapag mag-aasawa ka, kapag tinanong ka, will you marry me? Kapag sumagot ka ng oo, ang tugon mo ay panghabang buhay, sa hirap o ginhawa. Kapag ang isang pari tumugon ng oo sa Diyos, kapag ang isang madre tumugon ng oo sa Diyos, panghabang buhay ito na pagtanggap sa paanyaya ng Diyos. Narinig po natin sa ating ebanghelyo yung paanyaya ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Ito'y paanyayang mapabilang sa paghahari ng Diyos. Paanyayang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ipinakita pong marami ang hindi tumatanggap sa paanyaya ng paghahari ng Diyos. Ngunit, ang kagandahan po ng kwento, paulit-ulit ang pag-aalok ng paanyaya. At ganyan po yung pagmamahal ng Diyos. Hindi niya ipinagpipilitan ang kanyang sarili. Hindi niya pinipilit ang taong suklian ang kanyang kabutihan. Hindi siya diktador na sumasakop sa mga desisyon at paniniwala ng mga taong kanyang nasasakupan. Sa dulo ng ebanghelyo, narinig natin kung ano yung kinalagyan ng mga taong tumanggi sa paanyaya. Paulit-ulit na tumanggi sa paanyaya. Walang hanggang apoy ng impyerno. Tingnan po natin ito. Yung iba sasabihin, kung maawain talaga ang Diyos, bakit may impyerno? Pero sa katotohanan po, hindi po ito kawalang habag ng Diyos. Hindi po ito pagpapahayag na hindi totoo na maawain ang Diyos. Ito po ang pinaka matinding pagpapahayag ng paggalang ng Diyos sa kalayaan ng tao. Ganap na paggalang ng Diyos sa kalayaan ng tao. Kaya nga't may pagpapasya ang tao, maaari siyang magpasya, piliin ang mabuti, kaya piliin ang langit. Paulit-ulit na piliin ang masama, at ang kahahantungan niya impyerno. Ganito ginagalang ng Diyos ang ating kalayaan. Malaya tayong makapili kung tayo ay para sa Diyos o laban sa Diyos. Alam niyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, ang pinaka matindi at magandang ibinigay niyang handog sa tao ay yung handog ng kalayaan. Alam naman ng Diyos na pwedeng gamitin ng tao ang kalayaan na ito para labanan siya, para saktan siya. Ito yata talaga ang kahulugan ng pagmamahal. Sapagkat ang tunay na nagmamahal, nagpapalaya. At ito yung dakilang kaloob ng Diyos sa atin. May kalayaan tayo na pumili. Pumili ng mabuti o pumili ng masama. Piliin ang Diyos o labanan ang Diyos. Pero alam po natin ang magiging bunga nito. Kapag pinili natin paulit-ulit ang mabuti, kahit na paminsan-minsan tayo'y nagkakamali at sumasablay, pero paulit-ulit na bumabangon at pinipili ang mabuti, pinipili natin ang langit. Pinipili natin ang paghahari ng Diyos.
Kapag paulit-ulit nating pinipili ang masama, kahit na paulit-ulit din na binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob, bunga ng kalayaan natin, ang pinipili natin ay ang walang hanggang apoy ng impyerno. Hindi ito kawalang habag ng Diyos, bagkus ito'y pagpapahayag ng dakilang paggalang niya sa kalayaan ng tao. Mga kapatid, ang buhay ay isang paanyaya. Paanyaya na bumalik sa Diyos, sapagkat tayo ay galing sa Diyos. Noong tayo'y bininyagan, ang pangako natin, tayo ay para sa Diyos, laging para sa Diyos, at tayo ay babalik sa Diyos. At yung desisyon natin araw-araw na gumawa ng mabuti ay desisyon na bumalik sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nagpapatawad, sa halip na magtanim ng galit, bumabalik tayo sa Ama. Sa tuwing tayo ay nagbabahagi, sa halip na magdamot, bumabalik tayo sa Ama. Pinipili natin ang paghahari ng Diyos. Sa tuwing nagdidesisyon tayo at nagpapasya tayo na piliin ang tama, kahit na ang nasa paligid natin ay kasamaan at kadiliman, dito pa lamang sa lupa, pinipili na natin ang langit. Pinipili na natin ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan natin ang paanyaya ni Jesus. Piliin natin ang Diyos. Huwag tayong mahiyang gumawa ng mabuti. Huwag tayong mahiyang maging mabuting tao. Sapagkat ang Diyos hindi ikinahihiya. Ang Diyos pinaninindigan. Sapagkat yan ang tatak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tapat. Ang Diyos tapat kung umibig at mangako. Nawa ang pagpili natin sa Kanya sa paggawa ng mabuti, sa pagpapatawad, sa pagbabahagi, ang magdala sa atin sa Kanyang kaharian. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.